Naging, gaano kayo naging katagal magkasama ni Gio? Matagal kasi nakilala ko siya sa isang event. Tapos nag-guest siya sa akin sa rap sessions, yung show ko noon na performance. Hanggang sa naging magkasama na kami, tapos puro diskarte na sa pagra-rap, pati sa buhay. Hanggang sa yun nakilala ka namin. Kung saan kami pumupuntang rap event eh. Kaya Mike Swift, manonood kami sa B-side. Kami dalawa lagi magkasama, tsaka si Kier. Minsan naman busy si Kier, kami dalawa, rarat-rat talaga kami ng trabaho. Hanggang sa, ayun, sabi namin, ito na yung gusto naming maging buhay, yung pagra-rap talaga. Parang wala kaming ibang gustong gawin kundi mag-rap at doon na kami kukuha ng pagkakakitaan. Ganon na kami. Tapos yun din yung kainitan ng sobrang pagputok ng Cerberus eh. Yung grupo nyo, sila Abra, si Ron, ikaw. Kaya sabi ko, tanging sarap maging ganun. Ang gagaling nila, no? So parang hanggang sa kami ni Gio tuloy, OC kami. Sige, rat-rat tayo ng rat-rat, sulat tayo ng sulat, makirecord tayo ng makirecord. Hanggang sa dumating na yung time na nagkaroon na ako ng pag-ibig, no, sa buhay. So mas natuon na yung attention ko, nahati na doon sa pangarap at doon sa pagmamahal ko, which is yung asawa ko ngayon. Okay. Tapos si Gio naman bumalik na sa Palawan noon. Doon niya hinabol yung pangarap niya. Si Gio kasi talagang batang Palawan yun. Pero ito lang Laki, tsaka pansinin mo, di ba ganun itsura ni Gio? Pero pansinin mo, sanay siya sa buhay ng kung paano mamundo, kasi doon siya magaling talaga. Yeah. Yun yung mga vlog niya, di ba? Oo. Ano na ba? Okay ba kayo ni Gio ngayon? Ngayon, okay. Dati parang sa pamilya, no, kuya, di ba? Minsan sa pamilya may mga hindi pagkakaintindihan eh, di ba? Okay. So sa matagal na panahon, nagkaroon kami ng ganun. Na parehas kaming hindi nagkaroon ng gap, tsaka hindi pagkakaintindihan bakit kami nagwatak. No? Kasi kailangan napansin ko din yun eh. Kasi lagi kayong magkasama dati. Tas wala na. Tas ever since, hindi rin ako nagsasalita about doon. Okay. Sa publicly. No? Tas parang... Okay lang ba na pag-usapan? Oo naman. Kasi... So parang nung nagwata kami, nagkaroon ng mga bagay na hindi pagkakaintindihan. Kasi nagkaroon na ng kanya-kanyang pangarap eh. Yung mga very common na nangyayari. Growing pains, di ba? So ako... Dito talaga ako nasanay sa syudad, so lumaki ako sa squatter. Si Gio naman, naiparanas ko rin yung sa kanya, yung squatter lifestyle kami dati. Talagang yung tinitira namin nasa tabi ng ilog. Saan to? Sa Bago Bantay, sa PUC. Hanggang sa bumalik na si Gio sa Palawan, which is doon naman talaga siya lumaki sa ganung buhay. Tapos ako naiwan dito. Tapos nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan namin is yung parang, bakit ikaw okay ka na, tas parang siya ganito, hirap na hirap, tas ako naman parang ako tol, hirap na hirap din. Hindi mukha lang hindi nahihirapan. Kaya hindi mahalata. So parang nagkakaroon ng mga ganung tampuan na after maraming taon na naging maayos din naman kami. Talaga? Naging okay din. Naman. Oo, kasi nagkaroon din ng pagkakaintindihan nung napag-usapan namin na ba. Kasi alam mo yun, ang sarap nga sa ganung feeling eh. Na parang yung pag napapalaya natin yun, hindi para sa ego, yung para sa inner peace mo. Yung parang iba yun, nalilift yung bigat, diba? Alam mo, nung naging okay kami, parang isa yun sa parang ang sarap pala na feeling na sobrang priceless. Yun pala yung tunay na regalo nun kaysa yung toxicity na maipapalaganap mo. Kaya doon ako nag-start na parang maging mas positibo na lang. Siyempre, diba, sabi mo nga, tao lang. Diba, lahat ng emosyon eh. Diba? Sabi mo nga, tao lang. So, mapapagdaanan mo yun pag bata ka dahil syempre, mapusok, diba? Lahat. So, doon sa mga bagay na yun, doon ako maraming natutunan. Na parang ito pala yung masaya talaga. Yung mga pagpapalaya ng mga ganun. No? Tapos, parang gawin mo na lang kung ano yung makapagpapasaya sa'yo nang wala kang inaapakan tao palagi. Mas mag-focus ka sa inner growth mo, sa growth ng pamilya mo at ng mga mahal mo sa buhay. Ganda nun. Magandang maturity.